Mala ice cream, malapot, malagkit, masarap na bilo-bilo bang hanap mo, hindi ka nagkakamali sa channel ni Kasombrero. Sa sobrang dami kasi ng entries at nagluluto nito sa social media ay tila nakakahilo na ang bilo-bilo. Pero dito mga sombreros, masasabi mong pinaghirapan namin ni nanay ang bilo-bilo or binignit sa ibang term mga kasombreros, kaya tumutok lamang kayo. Tulad nitong si Nanay Consuelo, ayaw paawat mga sombreros. Sabi ko ako na magbubuhat ng palay, ay nako. Ito ang malagkit mga sombreros na harvest pa namin noong nakaraang cropping. Kumbaga pa, hindi ito yung nabahaan mga sombreros kasi wala kaming tanim that time. So pero ito, meron pa kaming naimbak, meron pa kaming naipon, so hindi namin ginalaw. Ito pa yung time namin na papagiling namin mga sombreros kasi gagawa nga tayo ng masarap na bilo-bilo. Sabi ng nanay ko, masarap talaga ang kinakain natin kapag pinaghihirapan, and that is actually true. At mabilis ang shoutout nga po pala muna mga sombreros kay Amorta Yuan Estahan, na aking schoolmate ng college mate. Maraming salamat sa pag-support. Kay Jake, Jesse, Leonora, Cole, maraming salamat po sa pagsubaybay at pag-support rin po. God bless you always and miss you. Isang sako po itong ipapagiling namin mga sombreros. Ang ginagawa namin para hindi kami nabibigatan ay ako lang dapat, no? Ayaw ko talagang dapat siya na nagbubuhat mga sombreros. Pero sabi niya, gusto niyang makita, no? Gusto ni nanay na makita siya sa vlog. Kung kaya, ayun, pinagbigyan ko. Pero isang beses lang po yun at saka ako na po lahat. Inuunti-unti lamang po namin ng isang sako at saka binibilad dito sa dryer para hindi gaano mabigat, hindi gaano mahirapan. So kailangan siyang halukain mga sombreros from time to time. So after 1 hour, hinuhukay ko siya para madali siyang matuyo, or kasi pag basa-basa pa yung palay mga sombreros ay hindi siya pwedeng magiling. Medyo umuulan ng mga sombreros or malapit ng umulan, kung kaya tinipon ko na siya kasi isasaking ko na, ilalagay ko na siya sa sako. Bale ako lahat ang gumagawa nito, tapos sila nanay at saka yung stepfather ko ang nagpapagiling. Tapos minsan din kapag may lakad sila sa Tagum or sa city, ay sila rin po yung nagpapagiling o nagpapagrind. Nagpapasalamat nga rin po kami sa Diyos kasi merong dryer dito na malapit sa amin. Walking distance lang po siya. Siguro mga 20 to 30 meters lang po ang kanyang layo. So pag labas mo ng bahay, lakad ka lang ng konti. So far mga sombreros, itong bilo-bilo ang may pinakamahabang preparation na ginawa ko. Kasi nga, weeks pa bago namin ginawa yung mismong bilo-bilo ay ito nga, nagbilad pa kami ng palay. After 2 weeks mga sombreros, ayan, sobrang tagal, di ba? Naghanap na tayo ng iba pang ingredients. Naghanap ako dito ng kamoting kahoy. Sabi ng nanay ko, baka wala kasi nga nabahaan dito. So parang namatay siya or wala talagang magiging laman. Pero ito, no, sa awa po ng Diyos at sa grasya niya ay nakahanap tayo ng isang piraso. Una, at saka malaki siya mga sombreros. Pwede na actually to, pero naghanap pa ako ng, ayan, masaya si Kasombrero kasi nakahanap siya. Grasya ng Diyos kasi never kami nag-expect na makakahanap pa, pero nag-try pa rin ako. Hindi nawala ng pag-asa. Charong, sana all. Ito nga mga Kasombrero, nakahanap ako ng isa pang maliit. So, pwede na itong dalawa para na gawing ingredients sa ating bilo-bilo. Ito, nagtanim ako, yung nakuha natin, itinanim din natin mga Kasombrero kasi tayo naman nakikinabang. Actually, kila LYR na lupang ito, kaya nagpapasalamat kami sa Diyos sa mga LYR or Rubinos family mga Kasombrero. God bless them. Tapos medyo napagod tayo kung kaya nag-relax ako dito. Isa sa mga paboritong lugar ko dito mga Kasombrero, itong gilid ng sapa. Kasi tingnan niyo po, nakaka-relax po ang ambience dito. At saka parang nawawala yung problema mo saglit. Kinaumagahan ay naghanap ulit ako ng iba pang ingredients, which is karlang ang tawag dito. Pamilya po siya ng gabi or taro mga Kasombrero. Ay nakahanap po tayo. Although hindi yung mismong corn niya, maliban sa gabi ay naghanap din tayo ng ube. Syempre hindi nawawala talaga ang ube mga Kasombrero kasi maliban sa food coloring, ito talaga yung nagbibigay ng kumbaga pa parang captivating na color. English 'yon, di ba? So captivating or saka maganda yung violet na color mga Kasombrero. Ayan, malalaki siya actually. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit na merong baha ay hindi sila namatay. Maraming kulang na ingredients actually ito mga sombreros, pero sobrang sarap. Sabi nung mga nakatikim or nakakain ng bilo-bilo natin ay para siyang ice cream. O diba? Charong. Pero true, totoo po yung mga sombreros. Ito na exciting na part. Syempre si Tarshir, akit na naman ng buko mga sombreros para sa ating recipe na bilo-bilo ala kasombrero. May kasombrero yan. Charong. Ay, sorry. Sinimulan ko ng hiwain mga sombreros ang ating ingredients tulad nitong saba na 6,200. Oy, sobrang dami. Hindi po 10 piraso lamang po mga sombreros. Charong. Ay, sorry. Sinimulan ko rin pong hugasan ng ating iba pang ingredients kagaya ng kamoting kahoy, ng ube, ng gabi kasi nga root crop vegetables sila kung kaya dapat silang hugasan talaga. Pero yung saging kahit hindi na po mga sombreros. Pagkatapos nito ay kailangan natin silang hiwa-hiwain. Medyo inisa ko na lang sila ng lagyanan mga sombreros. Yung ube talaga yung talagang parang nakaka-attract siya mga sombreros lalo na ng ating paningin.
Sinimulan ko na rin silang hugasan, ng hugasan, ng hugasan. Kailangan silang hugasan mga sombreros talaga kasi maraming lupa. Hiniwa-hiwa ko na rin pang ube, no, ang ating ingredients mga sombreros at saka ang ating kamoting kahoy. Sinunod ko na rin ang ating, ayan, medyo galit si kasombrero dito. Pero sinunod ko na rin ang ating gabi na may scientific name na Colocasia esculenta. Very easy lang ang part na ito mga sombreros kasi maghiwa-hiwa lang tayo, no. Pero kung susumahin mo, maraming preparations ang ginawa po natin dito. Tulad nito, may buko pa tayo na ito yung actually isa sa mga nagbibigay talaga ng tawag dito ng attractiveness at saka ng lasa mga sombreros kasi mamaya gagawin natin siya. Basta exciting to na part mga sombreros or abangan nyo na lang mga kasombreros. And hiniwa ko siya ng into two. Yung plano ko dapat equal sila pero yung iba isang piraso lang yung isa. Kinagos ko na rin siya. Sinunod kong pigaan mga sombreros ang niyog na may 600 piraso. Hoy, sobrang dami. 3 piraso lang po ang ginamit ko mga sombreros. At ito po, sinunod ko nang gawin ang ating bilog-bilog. Ayan, ito yung pinaka-exciting din na part mga sombreros. No? Isa sa mga pinaka-exciting na parts kasi kaya nga siya tinawag na bilo kasi bilog. Sinunod ko rin po mga sombreros ang glutinous rice mixture. Ito po yung parang pampalapot din mamaya sa sabaw ng ating bilo-bilo. Ito po yung sago mga sombreros. Isang kulay lang po siya kasi hindi na ako naglagay pa ng maraming color kasi alam ko magiging violet to mamaya. Tapos nilagay ko na lahat ng ingredients mga sombreros, yung saging, yung kamoting kahoy, yung ube, at saka ang gabi, at saka yung karlang mga sombreros. Comment po kayo kung ano yung tawag dyan sa inyo. Ito na, since kumukulo na siya, nilagay ko na rin yung ating mga bilog mga sombreros. Nilagyan ko po siya ng konting asin para magiging balansin po ng konti ang kanyang lasa. May pag-balance yan, charong. At ito na yung mixture na glutinous rice or malagkit na giniling mga sombreros. Ito na yung parang kumbaga pa final. Yung ginamit ko pa lang sabaw mga sombreros para maluto kanina ang ating mga kamoting kahoy, ang ating saging na saba ay yung pangalawang piga. Tapos nilagay ko na yung ating sago at saka ating asukal. Gumamit pala ako ng 1/4 lang po na asukal dito mga sombreros at saka hinalo-halo lang natin para hindi siya masunog mga sombreros yung kanyang puweta na part. Luto na actually ang ating special bilo-bilo ala kasombrero. Ala kasombrero yan. Charong. Ay, sorry. Nilagay na rin natin siya mga sombreros sa mga buko. Ito po yung magsisilbing bowl natin o lalagyan na natin mga sombreros. Ayan, maganda siya mga sombreros, no? Charong. Pinuri yung sarili. yung sariling gawa. At saka nilagyan natin ng gatas, parang toppings. So, ang twist dito mga sombreros, yung ilalim na part niya ay yung kinagod coconut meat. Parang ice cream daw siya mga sombreros, sabi ng mga kapitbahay namin nakatikim. Actually, doon ko kinuha yung idea. Kung kaya nasabi ko sa intro pa lang na parang ice cream, no, malapot at saka masarap siya mga sombreros na malagkit. Syempre malagkit nga siya. Pero bago yan, habang nasasarapan mga sombreros, si Kasombrero Dennis sa kanyang luto at saka recipe, ay magbasa po tayo mga sombreros ng kabutihan ng Diyos. Isaiah chapter 55 verse 2, sabi po dito, bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Si Lord pa nagsasabi dito mga sombreros, makinig kayong mabuti sa akin, kay Lord, at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Dito mga sombreros na-realize ko na ang pinakamasarap na pagkain pala ay mahanap natin kay Lord. And nagbibigay siya sa atin ng skill, ng talent, ng talino para gumawa pa ng mga masarap na recipe. Ang sarap mga sombreros. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Ang tawag dito mga sombreros ay binignit. Ngunit tinatawag niya itong bilo-bilo na naghango naman o hinango sa bilog-bilog as in circle. And speaking of circles mga sombreros, ang 5 Olympic rings sa Olympic Games ay nagre-represent ng 5 kontinente which are the Europe, Asia, Americas, Africa at saka Oceania. Sa math mga sombreros, para makuha natin ang area ng circle ay gagamit tayo ng formula na area is equals to pi r squared, whereas ang r stands for radius at ang pi naman ay may equivalent na 3.14159. Kung kaya laging tandaan, wagi ang may alam, kung kaya dapat alam mo. Muli po, ito po si Kasombrero Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ng ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge, at syempre sa kainan at tawa mga Kasombreros. Muli po, maraming salamat mga Kasombreros at see you sa next segment. Paalam! Pasensya na po, medyo maikli lang po ang ating trivia kasi muulan pa mga Kasombreros. Ayun o, baka mabasa tayo. Paalam! Bye-bye! Ayan, binignit kayo dyan. Bilo-bilo kayo dyan. Masarap siya mga sombreros kasi
Meron pa siyang buko. Ayan. Bye-bye! See you sa next segment! Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. While Toto is opening his big mouth, our vocabulary term is deprecate. Deprecate. Could you please shut your mouth? Toto, ubusin mo muna yung kanin sa bunganga mo. Yun, nakakayak. Ang deprecate, mga sombreros, ay verb. Ito po yung pag-express mo ng matinding feeling, matinding emotion, o matinding pag-ayaw, pagka-hindi, pag-disapprove sa isang bagay or sa isang pangyari or sa isang plano, desisyon, etc. Or in a sense pa na minamaliit mo, no? Kasi wag yan, no? Yan. Basta ganun, no? Deprecate. Ang mga possible synonyms po natin dito ay denigrate, deplore, belittle. Napanood yung vlog natin about denigrate, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Thomas deprecated Toto's works, even if the latter already gave his entire time and effort. Deprecate. Thomas, not Mount Thomas. Do you know the Thomasites? Thomas or United States Thomas or USS Thomas ang pangalan ng barko na sinakyan ng mga grupo ng guro mula sa Amerika papunta sa atin dito sa Pilipinas para tayo po ay turuan noong 1901. So tawag po sa mga taong ito, teachers na ito ay Thomasites. Pero hindi po sila ang unofficial teachers po natin kasi or nagturo sa atin. Kasi ang American soldiers po ay few weeks ahead ay nagsimula na po magturo sa atin ng mga wikang Ingles. So parang yung American soldiers talaga ang informal nag-set or nag-lay ng foundation ng Philippine educational system sa ating bansa. Ang mga Thomasites, mga sombreros, ay ang mga guro, no? Mga unang guro natin. Jesus Christ himself is the greatest and the most perfect teacher. Basahin po natin John 7:14. Then, midway through the festival, Jesus went up to the temple and began to teach. John 8:2, sabi niya, but early the next morning, Jesus, was back again at the temple. A crowd soon gathered and he sat down to teach them. Matthew 9:35, Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching them in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness, no? Tama naman po na meron tayong mga teachers, no? Hindi po sinasabing mali kasi utang po natin sa kanila ang ating edukasyon ngayon, no? Kung ano natamo natin bilang mga individuals na mga professionals na kasi nakapagtapos na yung pag-aaral. Pero ang pinaka the best na teaching actually is the teaching of His Word, no? And that is why it is very important to read, love, and obey what's in the Holy Bible. Ang akin na sa likuran, mga sombreros, ay si Jollibee, malaking B, bubuyog. Speaking of bubuyog, alam niyo ba na ang bubuyog ay kaya nilang ikumpas or ikampay ang kanilang mga pakpak 200 times per second. Ganon sila kabilis, mga sombreros, at expert sila sa pollination at we are thankful to them. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap na naging masarap na naging faith of love, pagsulod sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!